Patay ang 7 na taong gulang na bata habang sugatan ang 8 iba pa matapos silang araruhin ng isang AUV sa Dagupan, Pangasinan. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Katatapos lang maglaro at nagpapahinga na sa gilid ng kalsadang ito sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City, ang 9 na menor de edad pasado alas 6 ng gabi nitong linggo nang bigla silang araruhin ng AUV bago ito tuluyang sumalpok sa pader ng isang bahay. Nagkaroon ng mechanical defect, no? Sa ayon sa pagsisiyasat natin, sinabi ng driver na may iniwasan siyang isang babae at saka yung tri-bike. So that's the time na kinabig niya doon sa may kanan. Nasawi sa aksidente ang 9 na taong gulang na si Russell Aquino. Masayahin, malambing at mabait na bata kung ilarawan siya ng kanyang ina. Bago po pupunta ng eskwelahan, magpapaalam, hahalik muna sa akin. Hustisya ang kanilang hiling. Hindi po mababayaran ng kung ano man yung pagkakapatay sa anak ko. Hindi ko po matanggap. Magkakamag-anak at magkakaibigan ang mga biktima na nasa edad 7 hanggang 13. May nagtamo sa kanila ng sugat sa paa, gasgas sa siko at kamay. May namaga ang paa at tainga at nagkaroon ng pasa sa tagiliran. Nakalabas na ang 6 pero nananatili pa sa ospital ang 2 kabilang ang isang natusok ng bakal ng nagibang pader. Base sa investigasyon, galing sa Malasiki ang driver at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Kapitbahay lang din siya ng mga biktima. Dadasal ko na kung maaari mapatawad ako ng pamilya. Hindi ko naman po talaga sinadya siya. Wala po namang tao na sasadyain na mangyari yung. Pero ayon sa kaanak ng nasawing biktima, madaling magpatawad pero mahirap daw mawala ang sakit na nararamdaman nila ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, ginagamit niyo po ba ang inyong cellphone bilang pampaantok? Ang sabi po ng isang espesyalista, imbes na makatulong, baka lalo lang yan maging dahilan na kayo'y hindi makatulog. Saksi, si Nico Wahe. Scroll sa cellphone habang nagpapaantok. Scroll pa rin pero hindi na inantok. Hanggang hindi na makatulog at inabot na ng umaga kaka-social media. Isa raw si Daniel Mark sa guilty rito. Kung merong nalilipasan ng gutom, meron ding nalilipasan ng antok. So parang meron ka ng antok moment ng alas 11, alas 12. So you tend to feel na, ay ipipikit ko na to. And then may interesting ka lang na mapapanood. And then dire-diretso na. Akala raw ni Daniel Mark, pamatay oras lang ang ginagawa niya sa pagsa-cellphone habang nakahiga sa kama at nagpapaantok. Yun pala, pamatay tulog na. At hindi niya namamalayan, apektado na raw ang kanyang kalusugan. Dahil nga sa puyat, it affects yung productivity as well. Yung, although mas gumagana naman yung utak ko ng hapon, pero syempre kung papasok ka ng mas maaga, mas hindi ka productive ng umaga. Pagkumpirma ng isang lifestyle medicine specialist, hindi nakakatulong na magpaantok ang pagsi-cellphone bago matulog. Kabaliktaran daw ang ginagawa nito. Dahil sa blue light na galing sa cellphone, mas tumataas daw ang tsansa na magka-insomnia o yung hirap sa pagtulog. The blue light emits rays, okay, and yung ating po kasing katawan ay nagre-react sa light exposure. Yung pong signals from the light, makikita natin yan sa eyes, and then papunta po yan sa brain natin, and it will signal the brain na, oops, may exposure pa sa light, so ang gagawin po niyan, sisignal niya yung melatonin natin, which is the sleeping hormone, para bumaba. Nagkakaroon din ng mental stimulation ng paggamit ng cellphone, kaya mas nagigising tayo. Nalilito raw ang katawan natin sa mga ganitong activity pattern. And the constant mental stimulation will not put your brain into the calm state, but more of in the awake state. If you've heard about circadian rhythm, ito po yung ating internal body clock. This is the sleep-wake cycle. If you're constantly using your phone, kapag po kayo ay bago matulog, yung sleep-wake cycle na yon, nalilito siya. Para maiwasan ang insomnia na dulot ng pagsi-cellphone, payo ni Doc, huwag mag-cellphone 1 to 2 hours bago matulog. Para naman daw sa mga nagtatrabaho sa gabi at sa umaga natutulog kung saan mas maraming ilaw,
palamigin, o ibaba ang temperature ng kwarto o tulugan. At gawing madilim para ma-stimulate ang utak na maglabas ng melatonin. May breathing exercise rin na pwedeng gawin para makatulong sa mas maayos na tulog. It's 4-7-8 technique. So 4-7-8, super easy to remember. 4 seconds na inhale, 7 seconds hold, and then 8 seconds exhale. So you can do this, repeat it for 5 to 10 times just so you can relax your body and your mind para mas pakiramdam ng katawan mo nasa kalmado siyang estado. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Doble dagok para sa mga consumer ngayong unang linggo ng Abril. Kasunod kasi ng dagdag singil ng Manila Water simula ngayong araw, may taas pasahe naman ng LRT1 simula bukas. Saksi si Joseph Moro. Walang sariling kontador ng tubig ang ilang mga taga Nia Road sa Quezon City tulad ni Evelyn. Kaya nakikikabit at bumibili lamang sila ng tubig. Ang isang kubiko niya bigay sa amin 100. Noong isang buwan, nasa 6,000 piso ang binayaran niya. Kaya para makatipid kahit papano, isang labahan na lamang daw kada buwan ang ginagawa nila ng kanyang anak. Gaya ni Evelyn, araw-araw ding bumibili ng tubig si Adrian. Ngayong araw, 35 pesos ang ginastos niya para pang-inom, panlaba at panligo na ng kanilang pamilya. Pero nag-aalala sina Evelyn at Adrian na magmahalang singil sa kanila ng binibilhan ng tubig. Simula kasi ngayong araw ang dagdag singil ng Manila Water dahil sa foreign currency adjustment o dagdag na gastos ng Manila Water sa operasyon dahil sa pagtaas ng dolyar na ipinapasa naman sa mga customer nito. Ewan ko lang kung pagtaas-taasan ulit kami. 4 centavos per cubic meter ang average na dagdag sa bill. Katumbas ito ng dagdag na 21 centavos sa bill para sa mga residential customer na kumukonsumo ng abot 10 cubic meter. Sabi naman na nagtitingin ng tubig, titingnan muna niya kung malaki ang madadagdag sa bill niya bago magdesisyon kung magtataas din ng singil. Inalmahan yan ng grupong bayan at ilang consumer na aking nakausap. Sa isang magpapamilya, magkakasama, malaki po yung dagdag po noon. Hirap na po kami sa pagbabudget dahil kami ay hindi naman po regular na may trabaho. Pero hindi lamang singil ng tubig ang tataas ngayong Abril dahil magsisimula naman bukas ang fare hike sa LRT Line 1 na 5 hanggang 10 piso. Wala namang inanunsyong dagdag sa MRT 3 at LRT 2. Habang nakabinbin pa rin naman ang 2 pisong hiling na provisional increase ng mga jeepney. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Pag-aaralan pa ng Department of Agriculture ang mga panukalang magtakda ng maximum suggested retail price sa itlog. Ang kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., tumataas ang demand para sa itlog dahil sa election spending at pagkamatay ng mga manok dahil sa init ng panahon. Dagdag ng kalihim, kukonsulta muna sila sa mga stakeholder tungkol sa panukalang MSRP. Siksika na sa loob ng detention facility ng PAOK kaya nagkakahawaan na ng sakit at nasa 400 detainee na ang isinugod sa ospital. Saksi si Salima Refna. Sa lapag na natutulog ng PAOK Detention Facility sa Pasay, ang mahigit 500 nahuli sa iba't ibang raid nitong nakaraang mga buwan. Ang dating holding at processing areas, ginawa na ring detention. Halos 1,000 na kasi ang nakakulong sa dating pogo na opisina na ngayon ng PAOK. Di na rin maiwasan ang pagkakasakit. Nito lang Marso, halos 400 ang dinala sa ospital. Nagkaroon rin ng pagkalat ng flu-like disease. Masyado na silang marami. Nasa kulang-kulang 1,000 na yung nandito sa aming temporary detention facility. Siguro sobrang init. Tapos yung iba may mga dalang sakit, nagkakahawa-hawa na. Ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang, isinugod na naman kagabi sa ospital. Mula nang mahuli, 3 beses ang sinusugod sa ospital si Yang dahil sa dati ng sakit na Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Naka-isolate siya ngayon at ginagamot para sa lung infection. Ito meron lugo ba? Meron, ganyan. Hindi obo dito, doktor sabi dapat sa hospital. Kasi dito marami Papa pwede
Ayaw dito. Meron na kaming ginawang coordination with the DOH and of course sa Bureau of Immigration. Nakipag-coordinate na rin kami. And sa DOJ. Kasi ang balak namin talaga, ipadala na siya ng dire-diretso sa ospital para at least masigurado natin na matitignan siya ng maayos. May dalawa namang nasawi dahil sa mga komplikasyon sa dati ng mga sakit. It's a sad story nga ma'am na may namamatay na, no. But ang mga cause naman po nung pagkamatay nila is yung mga dati na po nilang sakit bago pa po sila dinala dito sa atin. 6 naman ang buntis at inaalalayan sa pagpapacheck up. Nagtayo na rin ang medical at dental clinic ang PAOK kung saan may dumarating na medical personnel kada linggo. Hindi naman pwedeng pabayaan yan dahil ayaw naman po natin magkaroon ng humanitarian crisis dito sa loob ng facility na ito. Kailangan i-fast track po natin talaga yung deportation. Samantala, 70 dayuhan naman ang inireklamo ng PNP-CIDG ng illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act kaugnay ng niraid na scam hub sa Pasay noong Pebrero. Haharap sila sa preliminary investigation sa Pasay Prosecutor's Office. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafra, ang inyong saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. Buong loob ng Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ng International Criminal Court sakaling humiling sila ng interim release. Hindi raw flight risk ang dating Pangulo. Saksi, si Marie Zumali. March 2019 kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. Kaya sabi ng Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Naging epektibo na raw kasi ang withdrawal bago pa masimula ng investigasyon. There is a compelling argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippine situation. That is a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a compelling argument. It's an argument that Isa raw ito sa mga ikakatwiran ng defense team para mapagbigyan ang hihingi nilang interim release para sa dating Pangulo. Sinisika pa naming makuha ang panig na prosekusyon kaugnay nito, pero dati nang sinabi ng ICC na pasok pa rin sa kanilang jurisdiksyon ang mga krimeng naganap bago kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. Sabi pa ng international law expert at abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na si Attorney Joel Butuyan. Ang ating Korte Suprema naglabas din siya ng desisyon na kahit na hindi na tayo miyembro, meron pa rin tayong obligasyon for crimes committed while we were still a member of the ICC. Sa ngayon, hindi pa masabi ng lead counsel ni Duterte kung kailan ihahain ang petisyon para sa interim release, pero tinatrabaho na raw nila ito. Naniniwala raw si Kaufman na pagbibigyan ito ng ICC. Hindi naman daw kasi siya magiging banta kahit mapalaya muna. the first of which is the risk of flight, the second of which is the risk of interference with witnesses or with the evidence, and the third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation. Kasunod naman ang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa mga isinumiting ebidensya ng prosekusyon sa ICC Pretrial Chamber, binigyan diin ni Kaufman ang pagrespeto sa papel ng mga biktima sa proseso. The victims have a role in the process. We have to respect that role, and we hope that everyone will respect that role. Whether or not we agree with what the evidence coming out of the victims is a totally different matter, but we will argue that in court, not here. Ipinaalala rin ni Kaufman ang bilin ng dating Pangulo sa mga taga-suporta na wag nang makialam sa kaso. But there should be no interference in the judicial process. The politics is... There should be full respect for all participants in that process, the prosecution, the defense, and the victims, counsel who will make their submissions in due course. Sa Qatar, pinayagan ng Qatari authorities ang labor attaché ng Pilipinas na makausap ang 17 Pilipinong nakakulong dahil sa pagtitipon para kay dating Pangulong Duterte na itinuring doon na political protest. Physically, they are okay. But of course,
there is the legal matter to resolve. Again, there are allegations of violations of Qatari law. We will have to await yung findings ng Qatari side on this matter. We're providing all the possible legal assistance that could be provided. Sa ilalim ng Qatari law, regulated ang pagdaraos ng mga pagtitipon lalo kung may kinalaman sa politika. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Apat na isang araw bagong eleksyon 2025. Patuloy po sa pag-iikot ang ilang kandidato sa pagkasenador, bit-bit ang kani-kanilang mga plataforma. Ating saksihan. Mas paigtingin ni Senador Lito Lapid ang kaalaman ng publiko sa free legal assistance. Subsidiya para sa bayarin sa kuryente ang isinusulong ni Congressman Rodante Marcoleta. Pagpapalawak sa mga benepisyo ng barangay officials ang itinutulak ni Senadora Amy Marcos. Kasama niya sa pagtitipon si Senadora Pia Cayetano. Si Kiko Pangilinan, ipinaalala na bumoto batay sa track record ng kandidato. Dumalo sa General Assembly ng Liga ng mga Barangay, sina Manny Pacquiao na isusulong ang libreng pabahay. Tito Soto. Senador Francis Tolentino na iniulat ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan ang teritoryo. Congressman Erwin Tulfo. Benhar Abalos na nais palakasin ng NFA para tulungan ang mga magsasaka. At Senador Bong Revilla na tututukan daw ang mga magsasaka, OFW at iba pa. Paglaban sa korupsyon ng pangako ni Ariel Carubin sa tricycle drivers. Nag-motorcade sa Candoni, Negros Occidental si Congressman Bonifacio Bosita. Kapakanan ng children with special needs ang ipinaglalaban ni Angelo de Alban. Uunahin daw ni Senador Bongo ang paglalapit ng serbisyo sa publiko. Tututukan ni Ping Lacson ang paglaban sa korupsyon. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila si Atty. Raul Lambino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa luntiang bundok ng Samat sa Bataan, matatagpuan sa paanan nito ang Dunsulan Falls. Kay gandang pagmasdan. Nakaka-relax ang tunog ng lagaslas ng tubig habang napapaligiran ng matatayog na puno na sinasabayan pa ng huni ng mga ibon. Perfect na side trip pagkatapos bumisita sa makasaysayang Mount Samat kung saan nakalagak ang napakalaking War Memorial Cross. Bukas po ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at may entrance fee na 60 pesos. May nagagandang rock formations din sa paligid. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.